Hi guys! Welcome me back to my own vlog. Ako ang i-welcome ninyo. It's just been a while since I last uploaded the vlog. Sa mga hindi pa nakakaalam, I have a YouTube channel. Don't forget to like and subscribe dito sa Usapan with Alvan. But now, I have a very special topic na pwede ko i-relate about sales. This is a video from PBA Moto Club and Flip Phenomenal Soul. So tingnan natin kung anong matututunan natin later. So commentary tayo ngayon. But before that, allow me to unbox something. So recently, bumili ako ng microphone na po pwedeng gamitin pang vlog. Try natin siya. Mura lang siya from Lazada, around 480 to 500 pesos only. So tignan natin siya. So this mic comes in this packaging. Ito yung tsura niya. Ito siya alisin. And ito yung laman ng box niya. So meron dalawang mic. Pinili ko USB Type-C. And so first, out of the box is of course yung connector niya. Then you have two microphones. One to the left and one to the right. Pwede ka kung may ka-interview ka. Pwede na kayong mag-usap ng sabay. Tapos this one is USB Type-C. If you notice, yan. Meron din to pang iPhone. And then, it also comes with the charger. Yan. So, you will charge your microphone dito. Pati yung connector niya dito. Alright? So, ano pang meron siya is yung instruction. Na syempre hindi ko maintindihan. But it also has English. Yan. So, test na natin yung microphone. So, question is, paano natin i-attach to? Itong connector niya, ilalagay nyo lang sa ilalim ng phone kung saan yung USB-C charger ninyo. And then, makikita nyo mamaya mag-green na to. Yan. So, currently, nag-green and orange pa siya. Mic test, nag-green na siya. Pansin nyo naman, nag-green na siya. So, ito na yung tunog ng audio using the microphone, USB microphone. So, now, kahit anong distance mo, kaya na ng receiver mo matanggap kung ano yung natatanggap dito sa microphone. Okay, so ganun na kasimple. Let's move forward to our topic for today. I recently watched a video with PBA Moto Club and Flip Phenomenal Soul kung saan nagbenta sina JJ Helterbrand ng shoes. Pati si Rico Meyerhofer ng cap sa Flip Phenomenal Soul. So ito, meron tayong pwedeng matutunan in terms of sales psychology na po pwede nyo rin i-apply kung kayo naman may kipag-negotiate. So, simulan natin ha. Today, Commentary to guys, we're gonna be visiting Dane. So, we're gonna be, I'm gonna try and sell yung isang So, dito ini-introduce si JJ yung shoes na ibebenta niya. 40K. So, nabili niya daw ng 40K. 40K. Ngayon, nasa around 30K na lang siya. 30K na lang daw ngayon. According to StockX. StockX is a website or an app wherein you can sell shoes para siyang stock market trading. Siguraduhin mo lang ha. On the way na kami. On the way na kami, galing kami sa HQ. Magkalapit lang pala yung HQ natin, no? So, itong sapatos na to, sobrang, heat, fire to eh. NMD. Heat daw, heat. Ano ibig sabihin ng heat sa mga shoes? Ibig sabihin mga highly valued shoes, mga rare. Tanong ngayon, bakit mo binibenta? Kesa masira. Di ba? Yeah, Kasi hindi ko naman sinusuot. Ito ang problema nga sa Helter brand. Hindi nga talaga siya nag-uulit ng sapatos. Hindi daw nag-uulit ng shoes. Pagkagamit mo, papahinga mo, matagal mo na uli gagamitin. So, so yung second hand mo, technically, parang brand new pa itsura. Isa sa pwede nating matutunan dito is ano yung reason or ano yung value na binibigay dun sa shoes ni JJ or ni Rico para sa shoes ni JJ. Sabi niya, parang brand new. So, titingnan natin maski second hand yung pair dahil nagamit na, for him, parang brand new daw kasi nga maalaga at hindi agad nilalaspag. Si Boss Toyo, tagal na tayong Sino si Boss Toyo? Yan. So, Pinoy Pawn Stars. You can check them on YouTube. Magaling din to sa negotiation si Boss Toyo. And marami na siyang mga na-acquire na items dahil sa kanyang pawn shop. Kaya hindi talaga makuha. Pero ubos lahat ng shoes mo, ito lang natira.
So ito pong natira na shoes ni JJ sa HQ natin, dadalhin natin kay Dane. Actually, nakita ko na one time yung YouTube ni Dane. Yan. So, like nyo yung Facebook page ni na Dane. Yan, Dane Grospe. Tapos check nyo rin Flip Phenomenal Soul. Pinap sa atin si KG. Binarat daw si KG. Oh. Ganun talaga pag ano kasi. Paglabanan ng tawaran. Siyempre kasi. Labanan ng tawaran. So, alam naman natin sa tawaran, di ba? Siyempre, pababaan yan. And you want to get the best price for you. Hindi mo makukuha yan sa retail price ni. Saka kung sinabi mo yung sapatos mo is one of one dito sa Pilipinas. Yan. Yan na yung mga in-establish nila yung dahilan kung bakit mahal yung shoes. Diba? Ganun din sa, yun yung sneaker world na tinatawag or yung sneaker reselling. Pag sinabi nila mga one of one, limited edition, rare pairs, heat pairs, ibig sabihin yan mga mahal. Saan mo nabili to? Dati, alam mo yung tube shop. Oh, si Chups. Yes. Meron sila ng tinatawag na OG in the sneaker world. O ibig sabihin, ito yung mga nauna, mga original na reseller. Yan, so sabi, si Chup Shop. Yes. Oh, well-known yan si Chups Shop. Si Chups, sobrang sikat dati sa reseller world eh. Anong pangalan ng shop mo? Junior Chicks. Dito, makikita natin, meron silang kasama mukhang sneaker reseller din. So may alam siya kung ano ang kalakaran sa sneaker reselling industry. So tingnan natin I-check yung price. Sa StockX yung check natin Junard last time, Kicks. magkano? 60K. Totoo? $600. 650 US. So sa 30 plus. Meron pa nagbebenta na Masire. Yun ang pinaka-lowest. Ako humahanga din ako kay Dane kasi as an So, bale, itong video na to, napanood ko na to guys So, pero ang maganda kasi, ano yung experience ko dati, parang ganun pa rin yung pakiramdam ko habang pinapanood. So, ang magaling kasi, ang naging story rin ni Dane, later makikita niyo yung story ni Dane, kung paano siya nagsimula at gano'n nakalaki ang nilaki ng negosyo niya ngayon. Galing talaga. Hindi, first time tayo makikipagtawaran din. So, practice na natin to para kita. Practice daw. Yan, tingnan natin sinong mas magaling, si Rico o si JJ. Tingnan natin. Galing pa magbili ni Rico, no? So mukhang matinik sa sa negotiation. Ano to? Phenomenal Soul. Flip Phenomenal Souls. Ang tsaki-tsaki pa dito. Ito mo. Uy! Smash! Yung mga items. 85 Oh, na lang. eto. 400. Kita nyo ba yung green na yon? Yung green na sapatos tsaka yung nasa left niya na gray. Yan, mga mahal yan. Yung green, Jordan Manila. So, exclusive pair made for Jordan Manila nung nag-open yung store nila. And then the one on the left, it's Air Dior ata yung pangalan. Bro, ano pangalan mo? Carlo po. Carlo. Ikaw lagi nagbabantay dito? Si Dane ba ay kuripot? Parang ako rin po eh. Yung KKG, hindi niya nabenta. Hindi na binat. Si KG galing dito, di ba? Ako nakapagbenta na po. Oh, anong nabenta? Nabenta na ako. Makunat hindi? Mas makulat si KG. Baka magandang price binigay ni Dane. Ay! Ayan na. Oh, ito na. Ito na. Sisimula na. Thank you po, thank you. Bro, ganda siya po. Boss, thank you, Sir Flip, Rico. Bob's Phenomenal. Happy New Year po sa inyo. Magkakabaratan ba tayo ngayon? Huwag sana. Bro, sabi ni JJ bago pumunta dito, Oh. siguraduhin mo lang daw. Siguraduhin mo lang na good price yung bibigyan. Hindi ko naman na-expect ko eh. O tara, game. Nasa sayo yung ano niyan, yung power, kung paano yung price ng shoes mo. Pasa natin to. Pag hindi mo ginalingan, bagsak yung presyo ng sapatos Okay, mo. sige, Pero pag sige. ginalingan mo mag-negotiate, Okay, sige. Negotiator tayo. Yan ang specialty ko eh. Okay, so guys, dito tayo ngayon sa Flip Phenomenal Souls. No bro, how did you come up with this, yung store mo, yung concept? Actually, Sir Jay, I started this business during Mavs Phenomenal. Nung pandemic days, 2020. Nice. Nag-start ako sa bahay ni Coach sa kwarto. Nice. Ilan pairs yun? Ano lang? Napuhunan ko po noon 50,000 pesos. Tapos Doon ako ganito na, nagsimula. no? Opo. Damn. Galing bro, congrats. Thank you, Kuya. So guys, hard work pays off, di ba? Yes, sir. So, we have something for you today.
Okay na ba to? Shoot na to? Shoot na? Hintayin mo yung director nila mag... Ay, hindi ko lang Hindi, okay, hindi ko lang sinushoot nila eh. Sorry. Ako nga kinakabahan din eh. Kasi sabi ni KG, hindi mo raw binigay yung magandang price sa kanya eh. Sabi ni KG, binarat mo daw siya. Hindi ko po siya binigyan. Boss Rico, price yun. 1 of 1. JJ Helter Brand and si Sir Rico Mayhofer. Bro, ano masasabi mo dyan? Kung kinuntot niyo talaga to. Sir, sa inyo po to? Personal pair niyo to? Yes! Wow. Isa lang talaga. Isa lang? Isa lang. Ah, wala. Asan po yung kabila? Wala, nawala ako eh. Isa lang. Ah, isa lang. Anong tatak? Oh. Oakley. Oakley. Tama ba? Binenta ko kay Boss Toyo. Yung kabila? Yeah. Binili niya po? Yes. Magkano? 45K. 45,000? Yes. Diba? Eto ba, Sir J? Kasi Oakley to eh. Parang boots, mid boots na. Yes. Ito yung unang nag-sponsor kay Michael Jordan in 1982. 1982. Si Jordan gumamit yan, hindi Si ako. Jordan, hindi. Oo. Hindi. Kaya, Wala po ba siyang pirma? yung bata siya, kaya medyo maliit. Ah, bata siya. Parang size 8 lang po. Ay, ito oo. eh, no? Ano siya Naging dun, size oo. 8 pala si Jordan. Yeah. Magkano niyo po ba to gusto ibenta? Okay na ako sa 45K, bro. 45,000. Okay na, Rix? Oo. Di ba? One side. Hindi. Sir J, kasi siyempre idol kita, idol ko Sir Rico. Ayoko naman ma-offend kayo sa offer ko. So, 45,000. Yeah. 100 pesos. 45,100? Parang nabingi. 100 Nabingi yata si JJ. Ah. 100 pesos lang. 100 pesos ang offer ko. Medyo, Kasi medyo malayo tayo ha. sabi mo kasi Sir J, sinuot ni Jordan, walang pirma, Ayo. walang picture, saka size 8. Parang hindi namin naging size 8 si Jordan na 1980. Okay. Tama naman. 150. 150 pesos. Ah. Ang bilis ko usap ni Sir J, no? From 45,000 to 150. Mali dapat. Hindi 43,000. Kung may bibili man sa akin ito dahil napanood nila to, 105 pesos. Pag-isipan ko na lang, bro. Medyo... Wala ka na po bang ibang dala dyan? Hindi, meron na lang. Mamaya na to, guys. Ang maganda doon sa ginawa ni JJ, kumbaga pampainit lang. Ito yung tunay na... Ito. So, kung ikaw fan ng basketball, for you, ang value ng sapatos, hindi lang dahil do sa value ng item, but kung sino ang nagsuot nun. So, in this case, si JJ Helter Brand yung nagsuot, kaya mas mataas yung value. I've seen here. So, I don't know. Hindi na to prank. Ay, hindi. Totoo na to, bro. Hindi na daw prank. Okay? Nakalimon to. Alam So, mo, mamaya, ipapakita natin yung price na, tingnan natin. Tingnan natin kung malapit siya dun. Kung Tama. Okay. So, pwede ko So, bumabakan. ito ay NMD, yes, R1 Nice Kicks. For sure, you've heard of this, right? Pero nagbebenta ka ba ng ano? Meron ba dito to? Before po, nung nagbabayad sila ko, ang binibenta namin nun, Human Race, NMD, saka Ultra Boost. So, ito talaga yung mga in na sapatos before, Yes. mga NMDs. Pero gusto ko makita, okay lang. So, never ka pa nakahawak niyan? Hindi, ibig ko sabihin na, sa shop mo, meron ba na? Wala tayo ngayon. Yan. So, maganda rin yung mga tanong ni JJ, na alam niya rin kung nagbebenta ba kayo ng ganito. So, kung familiar, isa yon, or meron na kayong na-offer na ganito before. So, chine-check niya rin siguro kung legit yung information niya na one of one or siya lang meron ganito sa Pilipinas. Usually, sa mga sneaker reselling, meron silang legit checking na tinatawag. But in this case, feeling ko yung pag-check ni Dane is not doon sa legitimacy ng item, pero more of kamusta yung status ng pair. Kamusta yung status ng sapatos? Magkano po ang asking nyo for this one? Well, nakita ko to sa StockX. Nasa $650 yung lowest, ano siya? Yan. Lowest. So, ulitin natin, tanong ni Dane is, magkano po ang asking ninyo sa sapatos na to? So, later. To a friend and a small businessman like me, magkano nyo po ibibigay? Ikaw muna magano. Anong 30, 40, 50,000. Magaling. Sige nyo ha. One of one to. Wala pa ako nakitang ganito sa buong Philippines. Yes, Sir Jay. So,
to a friend and to a small businessman, magkano ibibigay niyo sa akin? Okay? Mautak to si Dane eh. Ikaw muna mag-ano. Good question Good question. Tama. One of one to. Wala pa ako nakitang ganito sa buong Philippines. Yes. Hindi game mo, hindi ko sunod to sa game. Hindi, kahit papasok ng ano. Papasok ng dugout. Siyempre, pula eh, di ba? So, Ginebra red yan. Ginebra colors. Ina-establish niya talaga yung ano. Bakit? 30,000, grabe yung ano, nasing because it's you, Sir JJ, I'm not gonna buy it like that. But, syempre, papapirma ko to sa'yo. Matik yan, 100%. Yan. So, sales psychology, yung mga ganong statement, ibig sabihin parang 50% sold na. Okay? Kasi meron nang ini-imagine na situation na ipapapirma ko to sa inyo, sir. Mas mahal na yun. Oo, matik yun. Kaya ang offer ko... Mas mahal na daw pa yun. So, tinatry pa ni JJ. Pumatak pa ng presyo. Sapatos na to, 20,000. We're na good start. Good start naman, di ba? 20,000. I wanna buy it for the 30,000. store. Kasi we cannot buy it for the asking ng StockX because of course we have a physical store, Yes. kaming overhead. So nagbabayad kami ng mga employees, renta. Yes. So if I'm gonna sell this one, baka hindi ko nga ito ibenta, baka i-display ko lang siya. Counter offer ko, 25. Baka hindi ko ibenta, i-display ko lang. Magaling na. 29, bro. Sorry. Sorry. So closer to 30. Ang taas mo agad magbaba. 25,000. Plus 21,000. Para we'll sell it for around 25 to 30. If ever. 21. Yan. So makikita natin yung art of negotiation. Hindi ka oo agad doon sa presyo ng kabila. Okay? So ganun yung po pwede nyong gawin. If ever. 22. Wala na, kumamay na. Amazing! Hindi, actually, hindi na ako bumibili ng ganito. Talaga. To be honest, Sir Jay, hindi na ako bumibili ng ganito. Pero nung... Yan. So tama si Dane. Sa sneaker resellers, usually hindi na ganun ka-hype value item yung NMD kumpara before. So talagang tumaas yung mga presyo niyan dati pero currently hindi na kasing taas. Kaya ngayon, good price talaga rin yung bili ni JJ dito. Kung nag-desk tayo sa rito, nag-expect ako, sabi ko sa akin, maganda ka na ng mga 500. Or kasi baka dali mo yung mga game worn mo, yung mga ganyan. Tingnan mo, ready cash, 500K. Value itself, nilagay ko yung value na 22,000 because of you. Thanks, brother. And, Appreciate it. not because of the shoes, we wanna get this one kasi pumunta po kayo dito sa store namin. 22,000 because of you, not because of the shoes. Idol namin. So, on the other hand, si Dane, di ba sabi niya kanina, how much will you give it to a friend and a small businessman? Now, binigay niya rin yung presyo na yon because of the friendship and at the same time, because of the personality kung sino si JJ Helterbrand, na legend ng PBA. Galing. Ang maganda rin kay JJ is very humble. Alam natin yung legend status niya talaga in PBA. Pero siya pa yung nagtanong, sure ka ba, perma mo to? Di mo ba ibibenta siguro? Ito yun yung mga parang reading between the lines doon sa isip ni JJ. Galing. Right. Pero iba yung ngiti, no? Happy. Mukhang next sila si Boss Toyo. Ay, ito pala, bro. From PBA Moto Club, we just wanna give you, ano. Saka guys, asan pa yung camera natin? Guys, meron ng PBA Moto Club store. Yan. So guys, visit PBA Moto Club Store. QC rin to. Pwede niyo siguro i-Waze naman yan. Located na sa Quezon City. Saan po ba yan? Dito lang, bro. Neighbors lang tayo sa May Roses. Sa Roses na. Yeah. 68 Roses. PBA Moto 68 Club Roses. HQ. We're open Okay. from 10 to 8. 11 to 8, sorry. 11 a.m. to 8 p.m. Yeah. Lahat ng mga jerseys nila nandun, nakasabit. Yung PBA Moto Club merch nila, guys. Yes. Yan naman, bro. Opo. Yan yung 300 pieces. Yes. Numbered. So, that's 169. So, ano naman offer mo dyan? This is made sa US Okay, of A. so may isa pa Exclusive silang yan. item na JDM. binibenta.
This is a limited edition PBA Moto Club cap. Limited daw, numbered. Pag sinabing numbered, talagang ito lang yung number ng production. So, hindi sila nag-overproduce, which makes it a limited edition item. So, may rarity. So, in terms of pricing, syempre, tataas din yan. Made sa US of A. Exclusive yan. JDM. Tapos, in-establish pa ni Rico kung sino yung gumawa. Okay, so, para ma-justify talaga ano yung value ng item. Style and everything. Yan, so nagulat si Dane, meron pa palang isa. Buksan mo. Teka, nakapokus ka lang ba sa shoes or pwede ka? Hindi, ano naman po tayo, lifestyle naman tayo. So for Flip Phenomenal Soul, they carry not just sneakers, not just rubber shoes or shoes in general, but also other merchandise. Ito yan. So, ito yung certificate. May certificate yan. Certificate of Authenticity. 169 out of 300. So may stickers, may certificate. Okay. So kumbaga parang mga diamond ring, kumbaga parang gano'n, may mga certificates. Number 169. And kumbaga if anyone produces something like that na similar or ginaya yung look, alam mong hindi licensed kasi sila lang ang nagki-carry. Carlo, dahil pag wala ko dito si Carlo, magkano offer mo dito? Brand new yan, ha? Yan, si Carlo. Pinasa kay Carlo. Tingnan natin, ha? Unused. Brand new, unused. Ano pa? May 7 pieces na lang yung natitira. Magkano niyo po binenta? Diba kanina, 300 yung produce. Ngayon, 7 na lang yung natitira. So, medyo mas tataas siguro yung value. Ang benta natin sa store ay itong specific na to. 3K. 3,000. Okay. So, 3,000 yung benta nila sa store. Sige, I wanna buy it personally. Okay. Para sa collection. Bibilin daw niya Kasi personal. meron akong, kay Kong TV, yung mga ganun-ganyan. Papapirmahan ko. Alright. 3,000. Talagang fan. Basketball fan talaga to si Dane. Wala nang negotiation. Okay, 3,000 pesos! Sold for 3,000. Okay. Sinabi niya na yung price sa unfair naman sa kanya. Magkalapit lang tayo pag pumunta lang siya. Pero limited eh. I was about to say 10,000 eh. Pero 3,000, okay po. Thank you po so much. Hindi nga. Thank you so much! Okay na ako. Kita mo yung mata. Dapat ikaw na lang. Rico. Dami mong bilin, ha? Dapat ikaw na lang. Lusot pa eh. Ay, nako. That's the last time we negotiate, bro. That's the last time. Last mo na yan. Alam mo sabihin ko sa Rico, to be honest, 10,000. 10K ako eh. Sasabihin ko 10,000. Ganun eh. May value kasi talaga. Not because of the item minsan. Because of the one selling Ito, it. may mga And portion ito. alam ko may reason pa kung ba't sila nagbebenta nito. Tingnan natin. Ito, bro. For charity work natin to. Okay. So, for charity work naman daw. Kaya, okay na si Rico sa 3,000. Sir Rico, God bless you. Flip Phenomenal Soul, you are? Amazing! Alright. Thank you, kuya. Hindi po ako magaling mag-negotiate, mga ka-amazing. Hindi nga. From now on po, si JJ na ang taga-negotiate lagi. Hindi ko tapos. Okay! Hindi pa nakapagsalita. Grabe ka! Ay, nako. Tinanong lang eh. He was gonna buy it, bro. Ang laki ng difference. Yung tinanong yung price sa Okay, sa sir. store natin. Yun na. Ay, nako, Rico. O, di ba? Dapat nag-chill ka lang. Kasi, Dapat daw chill ka lang. we're not selling it. We're pawning it. We're not selling it. We're pawning it. Mga ka-amazing, meron pa 6 pieces po sa ating HQ. So, yung gusto ni Dane na 10,000 dapat na bibili niya, 3,000 yung lang makukuha sa HQ natin. O, di ba? Babayaran nila ng 10K. Ganon ka worth yung ano natin, di ba? Binayaran ng 10K yun, kuya. Yung price ng cup natin, tataas. Oo. Yung mga tips pa, no? Kinamaya mo sa 3K eh. Di ba? Ano nakita mo na magsasalita? Tao sa amin ni... Okay! So, tingnan nyo. Chat nyo na lang kung sino mas magaling mag-negotiate.
Be patient. Be patient. Be patient. Shout out kay Dane, bro. Appreciate it, man. Madaling kausap. Maganda yung shop nila. Marami silang mga rare sneakers. Daming heat talaga. So, pag sneakerhead kayo, punta kayo doon sa Flip Phenomenal Souls. Ganda yung mga ano nila. Sa ganda ng concept niya, a lifestyle andun lahat. May mga damit din sila and everything. So, Dane, very good. Keep doing what you're doing. Yeah, man. You're doing an amazing thing. Saka makakalaban natin siya sa ano. Alam ko kasama nila Jonas yan eh. Nabawian ko na lang siya. Bawi ka na lang. Thank you. Good experience, ikaw. Yeah, that was fun. First time ko nagawa yun eh. So, Ako din eh. First time ko masaya. nakipagbaratan. Hindi naman pala barat si Dane eh. Hindi naman. No, fair. Kaya nga, fair yung ano niya. Fair yung... Fair? Fair. Fair. Oh, you're next. Boss Toyo. You're next also. Pwede ba kita i-commentan din, Boss Toyo? Kasi ginto talaga yun. Mahirap kunin yun. Kailangan mo muna maging PBA player para makakuha ka nun. Paano ko makuha yun? Kaya nga, di ba? So, Boss Toyo. Ayun, one of one talaga yun. Ito si Boss Toyo. Malalaman natin kung sino mas barat. Si Boss Toyo. So, Boss So Boss Toyo, you're next, my friend. Alright, gang. Okay. Yan. So, again, this vlog is more of entertainment and educational. So, anong mga natutunan natin? Sabi naman nila, diba? First time nila ginawa. So, palakpakan natin sila for doing an amazing job. Pero anong learning natin dito? Una, ito natutunan ko, hindi to galing sa akin na in negotiation daw, ang unang magbigay ng presyo, talo. Okay? So, ulitin natin, ang unang magbigay ng presyo, talo. Kaya kung mapapansin natin si Dane, lagi ang tanong niya, magkano po ang gusto ninyo dito? Or magkano po ang offer ninyo dito? Kasi unconsciously, or ewan ko anong talagang ginagawa nila sa mga resellers, di ba? They want to ask, magkano ba yung gusto mo? Kapag nag-negotiate ka, like, for example, kay Boss Toyo, sa pawn shop niya, yun din yung una niyang tanong. So usually, kung sino yung una nagtanong nun, siya yung may upper hand dun sa pagbebenta. So for me, kung ikaw magbebenta, may nagtanong sa'yo, magkano po bang offer ninyo? So, pwede mo ibalik sa kanya. Di ba? Magkano bang offer mo rin? Di ba? Kung ikaw bibili nito. So, pwede mo rin siya sagutin ang tanong. Yan. So, pero palakpakan natin sila kasi nga, first time nila ginawa. So, probably nandun din yung nervyos, paano ko ba gagawin to, di ba? Hindi naman ako trained para dito. Si Dane, ilang taon niya na rin ginagawa to, nagre-resell siya. So, meron siyang presyo sa isip niya, pero titignan niya muna kung kamusta ang offer nitong nagbebenta. Yan. So, ganun lang kasimple, guys. Sana may natutunan tayo dito sa video. Again, this video is only for educational and entertainment use. I hope may natutunan kayo. Napakasimple lang. Kung ikaw magbebenta next time, huwag kang magbibigay ng unang presyo. Okay? So, thank you so much for listening. Subscribe kayo, of course, sa PBA Moto Club and sa Flip Phenomenal Soul kay Dane Grospe. And of course, don't forget to like and subscribe dito sa ating YouTube channel, Usapan with Alvan. Thank you so much for joining me today. Bye!